Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ma'am Rose Frances de la Cruz. Sabi niya, I am an avid Kim Pao fan pero I do understand they're actors and they need to work with some other partners. We need to be open-minded. I will still support them individually, especially Kimi. Maraming salamat po sa pangunawa, Ma'am Rose Frances de la Cruz kay Kim and Paula Avellino, kasi alam naman natin na sila po ay artista, sila po ay actor, 'di ba? Na kailangan po i-partner sa iba para syempre kumita. Pero hindi naman po maiaalis talaga sa mga Kim Pao fans na syempre masaktan at maghanap po ng magkasama si Kim and Paula Avellino na project. Pero nauunawaan naman po nila mga kakimpaw na kailangan pong gawin ni Kim and Paula Avellino magkaroon ng individual project para syempre magkaroon ng trabaho, magkaroon po ng kita. Dahil alam naman natin mga kakimpaw na yun po talaga yung trabaho nila bilang isang artista. Pero po pwede po silang tumanggi kung ayaw po nilang tanggapin yung mga project na yun. Pero ang kagandahan dito, after po ng individual project nila, magpa-partner pa rin po sila pakatapos ng individual project. Kaya hayaan muna natin si Kim and Paula Avellino mag-explore kasi at the end, sila pa rin naman po, no? Sila pa rin tambalan naman mga kakimpo at hindi po sila paghihiwalayin or paglalayuin. Kaya kung ano man po yung dumating na project kay Kim and Paula Avellino, suportahan natin individually. Okay? Kasi love natin silang dalawa. So maraming salamat sa komento, Ma'am Rose Frances de la Cruz. God bless po sa inyo and mag-iingat po kayo palagi. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, there's TV nakaukit na sa palad ni Kimi yung swerte niya kaya di na mapapantayan ng galing niya, even simple lang ang beauty niya. Di tulad ng iba dyan na nakakasawa yung beauty niya, ganyan yung feeling ng isang babae na mainit ang katawan nila kaya gagawin ng lahat, maakit lang si Paulo. There's nasa lalaki na yan kung maakit siya sa babaeng yan. So to Paulo, if ever nalokohin mo si Kimi ay nako ikaw na rin ang kumuha ng bato na pinukpok mo sa ulo mo. Paulo, be firm to Kimi and true to her. God bless you both. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Huwag kayong mag-alala, no? Dahil hindi po yun gagawin ni Paolo Avellino. Si Paolo na po mismo ang nagsabi sa isang interview via Zoom na siya na po yung naawa sa mga babaeng nagpapakita po ng motibo, nagsisend mga picture, or a video na kung saan mga nakahubad, mga kakimpaw, 'di ba? So naawa daw si Paula Avellino sa mga ganyang babae. So doon pa lang nakita na po natin mga kakimpaw na very gentleman talaga ni Paulo at hindi siya mangloloko ng taong karelasyon niya. At wala pa po akong nababalita mga kakimpaw na niloko ni Paula Avellino at nakipagrelasyon sa iba habang may karelasyon pa. 'Di ba? Wala po akong nababalitaan ganyan. Ibig sabihin, hindi po ugali ni Paulo mangloko at manakit ng babae. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po papadala si Paulo sa mapang-akit na mga starlet. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin nating i-congratulate muna itong si Vice Ganda bilang Best Actor para po yan sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal 51st na kung saan ay ginanap po kagabi. Grabe, sobrang emosyonal po ni Vice Ganda nang matanggap niya nga po itong Best Actor kasi hindi niya po ito expected. Sabi niya nga finally na-notice or na-recognize din po siya.
At alam kong maging si Kim and si Paolo proud na proud kay Meme Vice. Samantalang, ano po ang inyong wish for Kim Pao this 2026? Meron ba kayong mga kahilingan? Kasi sa Karen Chua, meron na pong wishlist for Kim Pao. Sabi niya more movies, series, show, endorsement, and sensible fans. Tapos less or non-existent toxic fans, boastful, entitled, jealous, malicious, and obsessive types, bullies, hate instigators, war freaks. Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang inyong wish kay Kim and Paolo Avellino? I-comment nyo po yan sa baba, okay? Samantalang may katanungan si Blue Jean, sabi niya, what's your fave Kimpaw project and why? Because I honestly can't decide. So nagpaboto siya dyan. And alam nyo, ang may pinakamataas po na boto, ang What's Wrong with Secretary Kim na pumalo po sa 72% ang nakuha. Pumangalawa po ang Di Alibay, pangatlo ang Linlang, at pang-apat ang My Love Will Make You Disappear. Samantalang pinagtanggol naman po si Paula Avellino, mga kakimpaw, ng ibang mga Kimpaw fans na kung saan 'di ba sinasabing si Paolo daw po ginagamit lang si Chinita Princess para kumita. So ito yung sabi ni 2MTN. Sabi niya, PA is a self-made actor. Tumutukol kay Paula Avellino. Made actor spanning almost 2 decades of making a name in the industry. It's offensive to say that he is using K for money. The guy is just earning a living and get bashed. Why would not Kim and Paula be happy? 2025 has been a successful run for them in film, series, endorsement, appearance, and tours. They have had the busiest 12 months. I only work 4 days over 50 weeks. And yet I am buggered as hell. How much more for them? We miss you, Kim Pao. So, hindi naman po kasi tama na tawaging manggagamit si Paula Avellino at pinagkakitaan si Chinita Princess. Hindi. Dahil si Paula Avellino, matagal na po yan dito sa showbiz, diba? Nag-boom lang talaga yung karera niya nung pinartner siya kay Chinita Princess. At marami po niyang business, kaya hindi po deserve ni Paolo na tawaging ganyan or mabansagan po na ganyan kasi hindi po yun totoo. 'Di ba? Mga bashers talaga. Samantalang sa good news naman tayo mga kakimpaw, i-congratulate naman natin si Kim Chiu dahil pasok po siya sa top 100 most beautiful faces for 2025. Para po yan sa most beautiful faces sa 2025. And kung gusto ko lang pong i-congratulate si Chinita Princess kasi talaga namang natatangi ang kanyang ganda. Kaya naman i-congratulate natin si Kim Chiu, mga kakimpaw. So ano pong masasabi niyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.